Morning everyone, my name is Brian Douglas, Section 11 in City 5 under Syed Abdul Jabbar Gimar. The topic for today is all about burden of proof and burden of evidence. Rule 131 of Rules of Court. Burden of proof is the duty of a party to present evidence on the fact in issue necessary to establish his or her claim or defense by the amount of evidence required by law. Burden of proof never shift. Ibig sabihin ng burden of proof, ibig sabihin nito ay isang tao o panig na nagsasabi o nag-akusa ng isang bagay ay siya ring may obligasyong magpatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Halimbawa nito is, kung may taong nag-akusa ng isang tao ay nagnakaw, nasa nag-akusa ang burden of proof, siya ang dapat magpakita ng ebidensya tulad ng saksi, CCTV, ebidensya ng pagnakaw. Burden of evidence is the duty of a party to present evidence sufficient to establish or rebut a fact in issue to establish a prima facie case. Burden of evidence may shift from one party to the other in the course of the proceeding depending on the exigencies of the case. Ang burden of evidence, kapag may kaso sa korte, hindi sapat na magsalita lang o magbigay ng paratang, kailangan may sapat na ebidensya. Ang burden of evidence ay nagsisilbing gabay para sa hukom kung alin sa dalawang panig ang may mas matibay na basihan. Burden of proof is the duty of a party to present evidence in the fact in issue necessary to establish his or her own or defense by the amount of evidence required by law. Ibig sabihin nito is isang tao panig na nagsasabi na nag-akusa ng isang bagay ay siya ring may obligasyong magpatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Concept and purpose. Concept. It requires that the party to produce the degree of proof required by law, whether preponderance of evidence in civil cases, clear and convincing evidence in certain special civil action of proof beyond reasonable doubt in criminal cases. When you say the preponderance of evidence, the preponderance of evidence is a standard of proof used in civil cases. It means that the party with the burden of proof must show that their claim is more likely true than not true. Bawa, ang empleyado ay nagpakita ng mga resibo ng pagpasok sa trabaho at mga text message ng amo na umaamin na may utang pa, samantalang ang amo ay simpleng nagsabi lang na binabayaran ko na siya pero walang ipinakitang resibo o patunay. Convincing evidence. Convincing evidence is a proof that is clear, strong, and reliable enough to persuade a reasonable person to believe that a fact or claim is true. Ang convincing evidence ay mga ebidensyang malinaw, matibay at kapani-paniwala na kayang magbigay ng sapat na paniwala sa hukom o korte tungkol sa isang issue o katotohanan. Halimbawa nito, in criminal case, si Juan ay kinasuhan ng pagnakaw ng motorsiklo. Kung may CCTV video na malinaw na napapakita na siya mismo ang nagmamaneho ng ninakaw na motorsiklo at may testigo pang nakakita sa kanya, ito ay convincing evidence laban sa kanya. Hindi na ito basta hula lang o sabi-sabi. Ang kombinasyon ng CCTV at saksi ay sapat na upang makumbinsi ang korte. In civil case naman is halimbawa, si Ana ay nagsampa ng kaso laban kay Pedro dahil hindi ito nagbayad ng utang na 10,000. Kung may promissory note ni Pedro at may resibo na pagtanggap ng pera, ito ay convincing evidence din na may utang sa kanya si Ana. Dahil malinaw ang kasulatan at may perma na kumbinsi ang korte na totoo ang sinasabi ni Ana. Ito natin sa purpose. Purposes ensure that claims are not merely alleged but are substantiated by appropriate and sufficient evidence. Ito sa purpose is, kapag may kaso sa korte, hindi sapat na magsampa ka lang ng reklamo, magsabi ng paratang, kailangan mong suportahan ito ng ebidensya. Halimbawa, dokumento, testigo, larawan, video o iba pang bagay para maging kapani-paniwala at katanggap-tanggap sa hukuman. Halimbawa, kung inimanda mo ang kapitbahay mo dahil sinira niyang bubong ng bahay mo, hindi pwedeng sabihin lang na sinira niyang bubong ko. Kailangan mong magpakita ng larawan ng sira, mga testigo na nakakita o police report bilang ebidensya. Who bears the burden of proof?
General rule civil cases. General rule is, in practice, the plaintiff or the who assert a claim usually has the burden of proof to establish the cause of action. Ang bawa dito sa general rule in civil cases is, bawa si Juan ay nagsampa ng kaso laban kay Pedro dahil sinasabi niya na si Pedro ay may utang sa kanya na 100,000. Bawa, si Juan yung plaintiff. Siyang nag-allege na may utang si Pedro. Dahil siyang nagsabi ng affirmative claim, siyang may burden of proof na magpakita ng ebidensya. Halimbawa, kasulatan ng utang, resibo o testigo upang patunayan may utang si Pedro. Si Pedro naman is yung dependent. Hindi niya kailangang magbigay ng ebidensya agad kung hindi niya inaamin ang utang. Kung hindi makapagbigay ng sapat na ebidensya si Juan, kahit totoo man o hindi ang kanyang sinasabi, matatalo siya sa kaso dahil hindi niya natupad ang burden of proof. Criminal cases naman is, the prosecution bears a burden of proving the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Ang bawa nito is, sa criminal cases, si Juan ay kinasuhan ng pagnakaw ng cellphone ni Pedro. Ang prosecution ang may burden of proof na patunayan sa hukuman na si Juan talagang nagnakaw. Kailangan nilang magpakita ng ebidensya gaya ng CCTV footage or testimonya ng saksi na nakakita kay Juan o mismong pagkabawi ng cellphone kay Juan. Halimbawa, wala silang matibay na ebidensya at puro hinala lang. Mapapawalang sala si Juan dahil hindi ito natugunan ng prosecution ang kanilang burden of proof. Burden of evidence. The duty of a party to present evidence sufficient to establish or rebut an issue and establish a prima facie may shift from one party to the other in the course of the proceeding, depending on the exigencies of the case. Halimbawa, sa criminal case, si Ana ay kinasuhan ng theft dahil nawala ng cellphone si Maria. Ang prosecution ang may unang duty na magpakita ng ebidensya, halimbawa CCTV footage na nagpapakita si Ana kumuha ng cellphone. Kapag nakapagpakita sila ng sapat na ebidensya, nagkaroon ng prima facie case ngayon. Ngayon, lilipat ang burden of evidence kay Ana. Kailangan niyang magpakita ng ebidensya para ipaliwanag o pabulaan ang paratang. Halimbawa, pinakita ni Ana na noong oras ng aksidente ay nasa ibang lugar siya at may testigo. Kapag may alibay si Ana, babalik ang burden sa prosecution para patunayan ay posibleng nasa ibang lugar siya at siya talagang kumuha ng cellphone. Ito na dito sa how it shift. How it shift is meron yung tatlong kategorya. Number 1 is establishing a prima facie case. Establishing a prima facie case once the plaintiff in civil case or the prosecution in a criminal case meets its initial burden. The burden of evidence shift to the defending party to rebut the evidence. Halimbawa, in civil case, siya nang nagsampa ng kaso laban kay Ben para sa hindi pagbabayad ng utang na 50,000. Ipinakita ni Ana ang promissory note na may pirma ni Ben at mga text message kung saan umamin si Ben na may utang siya. Dahil dito, nakapagpatunay si Ana ng prima facie case ngayon. Ang burden of evidence ay lilipat kay Ben at siya na ang kailangang magbigay ng ebidensya upang ipakita na halimbawa nabayaran na niya ang utang o walang bisa ang promissory note. Ang criminal case naman is, ang prosecutor ay nagsampa ng kasong theft laban kay Carlo na inakusahan ng pagnanakaw ng cellphone. May testigo na nakakita kay Carlo. Ang burden of evidence kay Carlo at kailangan niyang magpatunay ng depensa tulad ng hindi siyang tao sa CCTV o may pentulot sa neramin ang cellphone. Number 2. After rebuttal. If the defendant or accused effectively rebuts the prima facie case, the burden of evidence may shift back to the claimant or prosecution to refute the rebuttal. Kapag dito sa after rebuttal, kapag ang akusado o defendant ay nakapagbigay ng sapat na ebidensya upang pabulaan ang mga naunang patunay na iniharap laban sa kanya, ang burden of evidence ay maaaring bumalik sa nagdemanda o sa prosecution para naman silang magbigay ng karagdagang ebidensya upang pabulaan ang rebuttal ng kanilang panig. Ang last, end result. Despite this shift in the burden of evidence, the burden of proof remains with the party who initially carried it. Halimbawa naman dito sa end result is, ang burden of evidence pwedeng mag-shift depende sa ebidensya pero ang burden of proof hindi nababago at nanatili sa kung sino ang may obligasyon na magpatunay na ang kaso. In criminal cases,
It never shift from the prosecution. Ibig sabihin nito is sa mga kasong kriminal, ang burden of proof o tungkulin na patunayan ang guilt ng akusado beyond reasonable doubt ay hindi kailanman napupunta sa akusado. In civil cases, it generally stays with the plaintiff except where the law or specific presumption otherwise require to prove a fact. Example naman ito sa civil cases. Sa civil cases, ang burden of proof ay karaniwang nasa plaintiff. Siya kasi ang nag-akusa o nagsampa ng kaso kaya siya ang dapat magpatunay ng kanyang claim. Ngunit may mga pagkakataon na ang defendant naman ang kailangan magpatunay ng isang bagay lalo na kung affirmative defense ang gamit niya. When we say affirmative defense, kapag hindi lang basta dininay ng defendant ang claim, kundi nagbigay siya ng bagong dahilan o paliwanag na maka-absorb o magwawalang bisa sa pananagutan.